Hindi naman ako gaanong katandaan. Ngunit sa tuwing darating ang Pasko, naaalala ko noong bata pa ako. Parang iba kasi noon ang sumasagi sa isipan ko. Ay ang larawan ng isang pilan, isang maliit na sabsaban, isang sanggol na nakahiga sa dagami, isang mama at isang alon na may maaamong mga mukha, at tatlong balbasing mga lalaki at ilang mga bata na nakatalubong ang mga ulo, at may mga tangang tungkod o mga tubo. At sa labas ng bilen, isang maningning na bituin. Hindi pa ako gaanong katandaan, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nahalinhan ang napakagandang tanawin na iyon. Nang iba pang mga bagay katulad ng hamon at keso, bagong damit, mga matatanggap na regalo. Maganda rin ang may mga regalo at iba pa. Ngunit kung minsan, parang hinahanap-hanap ko yung maliit na maamong mukha na tahimik na nakahimlay sa sabsaban. At dito ko naalalang tunghayan muli yung istorya ng Pasko. Yung banal na gabi na yon, doon isinilang ang pinakadakilang handog. Kailangan natin na
Yung alin na yon na may banayad na ngiti, malamlam na mga mata, siya si Maria. Nakatira siya sa Nazareth, isang maliit na bayan sa Galilea. 2,000 taon na ang nakalipas, ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos. Si Maria raw ay magiging isang ina. Siya'y maglilihi, manganganak ng isang lalaki na tatawaging Jesus. Paano mangyayari ito? Hindi pa ako nasisipingan ng kahit sino lalaki. Ang Espiritu ng Diyos ay sasayo, at sa pamamagitan niya, ikaw ay magdadalang tao. Sapagkat sa Diyos, ang lahat ay makapangyayari. Kung gayon ay mangyari ang lahat ayon sa iyong sinabi. Napag-alaman ni Jose ang tungkol sa pagbubuntis ng nobyang si Maria. Lubha siyang nabagabag at nag-alinlangan. Naisip niyang magipagkalas ng lihim sa babae. Ngunit lumitaw sa kanya ang anghel ng Diyos sa isang panaginip at sinabi, Jose, huwag kang mangambang. Tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Ang kanyang tinadalay, bunga ng Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin Jesus. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog.
At dumating ang araw ng panganganak ni Maria, doon sa maliit na bayan ng Bethlehem. Karaniwan lamang ang gabing iyon. Parang katulad lamang ng mga gabing nagdaan, maliwanag ang ningning ng mga bituin. Mukhang abala ang mga tao. Sa parang naroon ang mga pastol na nagbabantay sa mga kawan ng mga tupa. Naglalakbay sina Jose at Maria. Wala silang matuluyan. Bakit ganito? Nasaan ang mga tanda ng pagsilang ng isang hari? Nasaan ang gwardyadong palasyo at magarang kama? At sa pagtunog ng trumpeta at kampana, subalit narito, masdan, isang masikip at mabangong pasabsaban. Isang tahimik na gabi ang hamak na tanawin. Ng
Lumalalim na ang gabi. Inaantok na ang mga pastol. Ilang gabi na rin silang puyat sa pagbabantay. Nang biglang nagliwanag ang buong langit, at sa harap nila ay may nagpakitang anghel, na ang sabi ay, Huwag kayong matakot. May dala akong balita para sa inyo. Sa bayan ni David ay pinanganak ang tagapagligtas, ang Mesyas, at ito ang iyong magiging tanda. Isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. walang mga trompeta at walang mga kampana, walang mga sayawan at sigawan sa mga lansangan. Ngunit narito, biglang lumitaw ang isang laksang na anghel at nagpupuri at nagbubunyi sa Diyos sa kataas-taasan. Naiwan ang mga pastol. Sa kanilang mga puso ay naroon ang walang katulad na pag-asam at pagkamangha. Dali-dali silang nagtungo sa kinaroroonan ni Jose at Maria. At nakita nila tahimik na nakahimlay sa dayami ang sanggol na nakabalot sa lampin. Isang tahimik na sandali. Isang sandali lang iyon sa kaysaysayan ng tao. Ngunit sa isang sandali na iyon ay ang kaganapan ng lahat ng iba pang mga sandali. Sila
Pagkatapos ay umuwi ang mga pastol at ipinamalita ang kanilang nakita at narinig. At ang lahat ng nakarinig ay namangha. Noong mga araw ninyon ay may sumilay sa silangan isang bituin na may kakaibang liwanag.
Nang maganap ang lahat ng ito, may dumating sa Jerusalem na 3 pantas. Hinahanap nila ang isinilang na hari. Wow! Sabi na nga ba't ang Pasko ay panahon ng mga regalo? Ngunit ang hindi ko naisip noon, may mga regalo pala sila noon. Noong unang Pasko na yun, si Jose, may mga bagay siyang hindi naintindihan. Ngunit, inihandog niya ang kanyang pagtitiwala. Ang paniniwala sa lahat ng bagay ay nakapangyayari ang Diyos. Si Maria, inihandog niya ang kanyang pagkabirhen. Siguro'y ang kanya ring kahihiyan, upang sa pamamagitan niya'y matupad ang kalooban ng Diyos. Ang mga pastol, ang kanilang pagsamba, ang mga pantas, ang kanilang mahabang paglalakbay, ang kanilang mga bitbit. Higit sa lahat ang regalo ng Diyos sa mundo, ang pinakadakilang handog. Si Jesus sa Paskong ito, siguro meron akong matatanggap na regalo. Pero ngayon sa pagbukas ko ng bawat kahon, aalalahanin ko na yung pinakamagarang regalo na maaaring matanggap ng kahit na sino, natanggap ko na doon sa maliit na bayan sa Bethlehem. May 2,000 taon na ang nakalipas.